Nasa demokrasya po tayo, kaya definitely meron po tayong kalayaan sa pamamahayag. Pero ang problema, may mga Pilipino, partikular ito pong DDS na magiging topic po natin ngayon, mukhang ang paniniwala po sa free speech ay absolute. Ano? Ito, lagi ko po itong sinasabi sa mga naging estudyante ko before, at dito sinasabi ko na rin sa ating programa, na ang karapatan po natin natatapos kapag ka sumasaklaw na po tayo sa karapatan ng iba. Para hindi tayo makalabag sa karapatan ng iba o sa batas, simple lang naman yung dapat maging pamantayan natin. Hindi natin dapat alam ang batas kung tutuusin. Maganda kung alam natin yung batas. I should say, dapat alam natin ang batas. No? Nagkamali ako doon sa una kong pahayag. Pero kung hindi po natin kayang alamin ang batas, dahil hindi naman po tayo mga abogado, at hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nakakabasa po tayo ng mga bagong batas o yung mga previous na mga batas na ipinablish. Ang pamantayan, ilagay po natin sa ating sarili yung ating mga sasabihin at mga gagawin kapag ka ang nararamdaman po natin ay hindi maganda. Halimbawa, may sasabihin ka po, tapos pagka ito'y sinabi mo sa sarili mo, mukhang hindi maganda yung mararamdaman ko dito. Lalong-lalo na yung gawa mo kung ito'y makakapanakit sa sarili mo. Ganon din naman ang mararamdaman ng iba. Pag nasasaktan sila sa mga sinasabi mo o mga ginagawa mo, maaaring lumalabag ka na sa batas. Ngayon, kung ganyan ang pamantayan mo sa buhay, definitely, wala kang magiging problema katulad ng problema ngayon nitong isang netizen na DDS. Biruin ninyo, kung makikipag-argumento, dapat merong basihan. Hindi yung ad hominem, hindi yung titirahin mo yung pagkatao, at kung ano-ano pang mga malalaswang mga panalita ang sasabihin mo. Nagkamali siya ng pinili. Kaya ang topic po natin ngayon, ito pong si Attorney Jen Reyes. Siya po ay aking napapanood from time to time sa programa ni Dean Mel Santamaria nila, no? Sa programa nila ni Dean Mel Santamaria. At lately, naiimbitahan po ito sa mainstream media para makapagbigay po ng mga legal na pananaw sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Napakalaki po ng contribution ni Attorney Jen sa publiko sa ngayon. Kasi biruin ninyo, ako'y natutuwa sa mga abogado. Kahit nga panig ng mga DDS, kapag katama yung sinasabi ng abogado, inaabsorb ko yan Kasi kaalaman po yan na libre mula po sa kanilang mga legal backgrounds or profession, no? Na dapat ina-appreciate po natin. Kung meron tayong hindi gusto sa sinabi, di i-rebut po natin o kaya sagutin natin ng maayos. No, hindi yung katulad po ng ginawa nitong DDS na ito na eventually napangalanan. Sino ang nagpangalan? Si Attorney Jen rin mismo. No, ito yung mga tao na ang tapang-tapang sa keyboard. Pagka nandiyan na yung problema, magmamakaawa na, hihingi na ng patawad, hindi kayang panindigan yung kanilang mga sinasabi. Hindi lang kay Attorney Jen nangyari ito. Kung hindi rin ako nagkakamali, kay Attorney Reyes del Rosario, meron ding mga nagsasalita sa kanya ng mga DDS. And eventually, pagka kinall out ni Attorney del Rosario, biglang sasabihin, sorry po, nadala lang po ako ng emosyon. Kaso lang, si Attorney Reyes, madali yatang maawa, mahabagin. Kaya kadalasan, tinatanggap niya yung apology. But this time, sana makarating kay Attorney Jen Reyes na maging matatag po siya rito. Kasi paulit-ulit nagiging cycle po yung sitwasyon. Kung patatawarin ito ni Attorney Jen, definitely, gagayahin po iyan ng iba kasi napapatawad naman O baka ito mismo. Kung hindi man gawin kay Attorney Jen, gawin naman sa ibang kababaihan. Ano po yung tinutukoy natin dito mga tol? Nasegue tayo ng bahagya sa ating pagtutok sa impeachment trial. Pero kailangan ko po itong talakayin ngayon, umagang-umaga, para ipaalala sa ating mga manonood na kahit po tayo mismo, dapat ine-exercise po natin
yung sound judgment sa ating mga sinasabi, no? Baka kasi sa huli magsisi tayo. Hindi lang naman sa mga DDS nangyayari yan. Even dito po sa ating community na ginagalawan. 'Di ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, maibalik ko lamang yung sitwasyon. Na-convict si Mami Peng for cyber libel. Although tapos na yung sitwasyon, pero nag-ugat lahat 'yon sa dala ng emosyon, no? Kapag ka emosyon kasi ang pinapairal po natin, sabi nga nung DDS na abogado, when emotions are high, intelligence is low. Diba? Pero matagal nang kasabihan yun na I do not know bakit until now, marami pa rin sa ating mga kapwa Pilipino ang hindi po naaalala yung mga ganong kataga. Lagi na lamang magsasalita ng mga masasakit na pananalita o mapanirang pananalita, tapos pagka nandyan na yung problema, saka magsisisi. Puntahan po natin ito pong post ni Attorney Jen Reyes. Kinall out niya po dito ang ating gobyerno, partikular ang DILG Region 6, Western Visayas, perhaps taga Iloilo siguro itong subject, ano? Ang Facebook page po ng DILG Iloilo City Field Office, DILG Iloilo Province, Bureau of Fire Protection Region 6 Iloilo Provincial Office, and Bureau of Fire Protection Region 6. Aba, bakit nadamay dito ang BFP? Kawani po ba ito ng Bureau of Fire? Ay, may kalalagyan ito pag nagkataon, mga tol. Kasi, ang isang public official, mas mataas na behavior ang ine-expect po sa mga public officials no? Baka mag-amount pa ito sa isang administrative na kaso kung sakasakali. Hindi lamang sa criminal na kaso na inaiisip dito nitong si Attorney Jen. Sabi po ni Attorney Jen, calling the attention of those na binanggit na po natin, I would greatly appreciate if you will immediately investigate the conduct, ito na yung pangalan, of the certain Carl Vincent Q. Gabilangoso. Uulitin po natin ang pangalan na binanggit po dito ni Attorney Jen. Carl Vincent Q. Gabilangoso with an FB name Bloodied but Unbowed. O, doon pa lamang sa pangalan ng Facebook page, mga tol, ay DDS na. Kasi lately, yan yung ginamit na kataga nitong si Sara Duterte sa isang wala pang isang minutong press conference kung saan pinag-antay niya ng mahigit sa isang oras ang mga reporters na umaasa na siya po'y tatanggap ng mga katanungan at syempre sasagutin ang tanong nila. Pero pinaasa. No, mahilig magpaasa si Sara Duterte sa mga ganong pagkakataon. Pero lagi na lamang nauulit at nauulit na hindi niya po tinutupad yung nararapat para sa sitwasyon. Tuloy ko po yung binabasa po natin dito. His sexist and perverted remarks may constitute violations of the Safe Spaces Act and the Cybercrime Prevention Act of 2012. As government agencies, you must ensure that your public employees possess the utmost degree of respect and obedience to laws. You must likewise ensure that your employees know how to respect women, either in person or online. Naku-curious ako kung ito po'y BFP member, mga tol. Kasi kinall out ni Attorney Jen yung Bureau of Fire Protection Region 6 no? O baka naman ito ay fire volunteer lamang. Hindi natin alam. Pero eventually malalaman po ito ng publiko dahil isinapubliko ni Attorney Jen yung sitwasyon Your prompt action on this matter will be greatly appreciated. Thank you. Saan kaya hahantong ito? No? Ito po yung Facebook page. Malamang sa malamang kagagawa lamang po nito. Bloodied but unbowed. Oh. Tapos maglalagay pa ng Bible verse. Ito ang problema sa mga DDS
mga piling maka-Diyos, pero ang mga sinasabi at ginagawa ay ungodly. Di ba? Maglalagay kayo ng mga verses, dapat ang ine-expect sa inyong mga pananalita, maka-Diyos. Lalong-lalo na sa inyong mga gawa. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ito po siya. Yung mukha niya, eto. Naka-post naman sa page ni Attorney Jen. Sineshare lang natin dito mga tol. At ito na ngayon yung conversation nila. No? Siguro meron siyang hindi nagugustuhan kay Attorney Jen sa mga opinion ni Attorney Jen, kaya ganun ang banat niya. Sabi po niya, sa pamamagitan po ng Facebook page na Blooded But Unbowed, Attorney Jen Reyes, ang lakas pa ng loob na mag-mention. Talagang gusto niyang iparamdam na eto, pakinggan mo, no? Pansinin mo. Yan ba ang abogada? Doon sa statement na yon, actually wala pang problema no? Kasi pwede namang questionin kahit sino Yan ba ang doktor? Kung doon mo lang tatapusin yung statement mo, wala kang kakaharaping problema. Yan ba ang abogada? Yan ba si Top 1? Di ba? Sabay tawa. Ha ha ha. Masyado ka pong insecure, attorney. Still, opinion niya 'yon. No? Kung 'yun ang kanyang sinasabi, wala pa rin ako nakikitang problema. Pero dito na po nagsisimula ang problema niya sa mga susunod niyang pahayag. Masyado po kayong mapanglait. Base lamang sa photo, alam mo, kamukha niyo po si Shari Nami, ang Pinay porn star. O baka naman kayo po yun. Sino po yung Shari Nami? Sino nakakakilala dun sa Shari Nami na binabanggit po nitong kolokoy na to? Ulitin ko masyado po kayong mapanglait base lamang sa photo. Alam mo, kamukha nyo po si Shari Nami, ang Pinay porn star, o baka naman kayo po yon. At ito na ang pinakamalupit. Ginamit ang katawan para maging abogado? Nilalagyan pa puno ng question. Pero alam naman po nating malisyoso yan, mga tol. Sabay tawa ulit, no? Nang aasar ba? O nanlalait? O nasa sa inyo na yan kung paano nyo po huhusgahan. Sabay pathetic, no? Meron pong emoticons na nakatawa at parang naduduwal, no? Ito pa ang malupit dito, mga tol. Ilang lalaki na kaya ang nakagamit sa iyo? Wow! Ito po yung pinagsasabihan niya, mga tol, si Attorney Jen. Isang abogada, no? Na I believe respetado ng kanyang mga estudyante kasi professor ito si Attorney Reyes at sa circle na kanyang ginagalawan. Tapos wawalang hiyain ng isang tulad nitong tao na ito na nagtatago sa page na Blooded But Unbowed, pero pinangalanan siya ni Attorney Jen. Na uulitin ko lamang ang name. Siya ay sino nga ulit? Carl Vincent Q. Gabelangoso. Pasikatin natin, no? Kahit paano ang makakapanood ng video na ito, libo. Hindi man umabot ng 100,000, pero libo ang makakapanood ng video na ito at sisikat siya sa kalokohan at kagaguhan ng mga pinagsasasabi niya. Kagaguhan yon, mga tol, no? Kabastusan, kawalan po ng respeto sa kababaihan. Meron kayang kapatid na babae ito? Hindi natin alam, pero isa lang ang tiyak. Meron siyang ina. Yun ang katiyakan doon. 100%. Meron siyang ina, meron siyang lola. Kung meron siyang kapatid na babae, hindi natin alam. Kung meron siyang anak, hindi natin alam. Pero kung nire-respeto nito yung kababaihan sa pamamagitan ng pagrespeto sana sa kanyang ina, sa kanyang lola, baka hindi niya kayang sabihin ito sa kahit kaninong babae. Regardless kahit anong political na paniniwala po natin.
Ilang lalaki na kaya ang nakagamit sa iyo, attorney? Base sa makeup nyo, parang ang wild mo naman. Wow! Grabe ito mga tol, grabe. Kaya sana, Attorney Jen, no? Huwag niyo po itong patatawarin kasi mamaya meron tayong pupuntahang conversation mga tol sa post mismo na ito. Hindi po matatakpan ng make lang nakalagay o makeup siguro sinabi niya dito. Hindi po matatakpan ng make ang kapal ng pagmumukha mo. Grabe. Nakuha niya ngayon yung atensyon ni Attorney Jen. Sumagot si Attorney Jen. Eto na. Dahil hiniling mo minention mo, tanga ka talaga Di ka nag-iisip ng tama Kung nagpapatapang kayo para lamang makarami ng followers, kasi nagsisimula pa lang yung Facebook page, malamang cloud chaser ito no, sa maling kaparaanan. Kasi may mga cloud chaser naman na hindi masyadong obvious. No, didikit sa'yo, pagka nakuha na yung kailangan sa'yo, lilipat na naman sa iba. Maraming mga ganon dito sa social media, usong-uso yon, no? Didikitan ka kasi meron kang following kahit paano. Pagka tingin nila, nakuha na nila yung suporta ng page mo o channel mo, hahanap naman ng ibang content creator yan. Nagpapalaki lang ba ng kanyang community? At sa mga ganong pagkakataon, naunawaan ko yon kasi kanya-kanyang kaparaanan yan. Basta huwag kang makakapanakit ng damdamin higit sa lahat ng kapwa mo o ng mismong hinihingan mo ng tulong. No? Understandable yon, walang problema yon. Pero ako, masaya ako, ibuhat ko lang sarili ko kahit paano mga tol. Nakita nyo naman na hindi tayo dumidikit kahit kanino. No, it happens lamang na napalapit ako kay Attorney Benhur Abalos. Ewan ko kung malapit siya sa akin. Pero ako malapit talaga sa puso ko. Si Attorney Benhur Abalos at si Senator JB Ejercito. No? Si Pangulong Bongbong Marcos, malapit na malapit sa puso ko, pero definitely, hindi ko alam kung kilala tayo. Malamang sa malamang, hindi tayo kilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, ang punto mga tol, yung mga ganung pagkakataon, katulad nito, maibalik ko na rito, kung kayo'y gustong sumikat, gawin nyo ito sa maayos na kaparaanan. Huwag yung at the expense of someone, tapos paninira pa gagawin ninyo. O yan tuloy. Sabi sa iyo ni Attorney Jen Reyes dito, bloodied but unbowed. Ayan. Lumabas din ang tunay mong kulay. Tawa din si Attorney Jen. Very good. Masasabay na kita sa mga makikita ko sa personal soon. Walang iyakan ha. Wag na wag mong burahin ang comment mo na ito kasi na-save ko na naman. Tongnan, o tingnan natin. Yun siguro. Tingnan natin kung matapang siguro galit si Attorney Jen dito. Nung sinasagot niya, nagkakamali siya ng spelling No? Kasi mga abogada, mahilig yan sa proofreading. Naniniwala ako dyan. No? Hindi yan tamad na katulad ni Tapwa na basta magpo-post. Hindi ko na binabasa ulit pag ako nag-post. Ora mismo. Kaya pagbasa ko ulit, kinalaunan, mga after a while, ay, mali pala yung spelling ko rito. Mali pala yung nasabi ko. Di ulitin ko. Pero dito, naniniwala akong galit si Attorney Jen. Kahit tumatawa siya. Kasi may mga typographical error. Yung tingnan naging tongnan. Tapos, yung kung naging lung. Ikaw ba naman, mga tol, pagsasabihan ka ng ganito, babae ka, sigurado magagalit ka. Maayos pa nga yung pananalita dito ni Attorney Jen, Walang iyakan ha, wag na wag mong burahin ang comment mo na ito kasi na-save ko naman na. Tingnan natin kung matapang talaga ang mga bastos at pervert na kagaya mo. Good luck. Isa ka na sa dalawang makikita ko soon. Ba, mukhang meron pang una. Sino kaya yung una? Di ko napansin yun See you, Carl Vincent Q. Gabilangoso. Huwag kayong mag-alala mga tol Maya-maya lamang after this live, babalik tayo sa main issue. Baka kasi naiinip kayo no? Tinapi ko lamang ito para ipaalala sa ating mga manunood na maging disente po tayo sa pagkomento. Hindi ko po sinasabing huwag natin labanan ang mga DDS.
Pero wag po natin silang tularan. Galit tayo sa kanila, di ba, sa mga sinasabi nila. Wala akong personal na galit sa sino mang mga DDS eh. Galit ako sa mga sinasabi nila. Mga kabastusan, kawalanghiyaan, pagpapakalat ng maling impormasyon at kasinungalingan. Doon tayo nagagalit. Kaya dapat wag po natin gayahin. Wag po natin i-level yung ating pagkatao sa kanilang mga sinasabi. Ito na ngayon. Puntahan na natin yung palitan ng conversation dito. No? Bakit nawala? Ang dali lamang kasi di ko alam kung nag-iisip ba tong tao na ito. Itong Carl Vincent na ito ng tama eh. Biruin ninyo mga tol. Hihingi ka ng pasensya tapos parang naninisi ka pa. Puntahan ko lang dito sa cellphone. Kasi dito ko nakita yun eh. Yan oh. Ito. No? Nag-comment siya kay Attorney Jen. Nagpapapansin talaga. Pero humihingi daw siya ng pasensya. Ba't dito hindi ko makita? Sa cellphone nakikita ko. Nakapin. Hanapin ko lang mga tol. Sandali lang ha. Tingnan natin ito. Sandali lamang ha. Hanapin ko lamang. O, hindi ko makita. Dito ko na lang babasahin sa cellphone, mga tol. Ha? Sa cellphone ko na lang babasahin yung kaugukan ng kanyang sinasabi. Hindi yung pagkatao, yung kanyang sinasabi. Sabi niya po dito, ito, babasahin ko. Hindi kasi makita dito sa Facebook eh. Minention niya si Attorney Jen. Ito maniniwala ba kayo sa ganitong tao? Yung sa sinseridad nito? Kung ganito yung sinasabi? Kaya Attorney Jen, sana makarating po sa inyo itong panawagan ng isa sa mga sumusubaybay po sa inyo na si Top 1. Sinusubaybayan ko po kayo kahit paano, hindi man lagi, pero marami kasing mga abogadong pinapalo si Top 1. Pero sana mapakinggan nyo po ako, wag nyo pong patawarin ito, please. No, tuluyan nyo po ito. Attorney Jen Reyes, humihingi po ako ng pasensya. Alam ko pong na-open kita. Yan, ang ganda nung pasubali eh. Parang sincere ba sa sinasabi? Nadala lang po ako ng bugso ng damdamin ko dahil po, ito na yung malupit dito mga tol. Ulitin ko humihingi po ako ng pasensya. Alam ko pong na-open kita, nadala lang po ako ng bugso ng damdamin. Pero ito na ngayon, may paninisi pa kay Atty. Jen. Dahil po ikaw ang nauna. No? Si Atty. Jen parang nauna. Naniniwala ba kayong uunahan ni Atty. Jen yung pagkatao nitong tao na ito sa mga ganong pananalita? Oo, lately, naririnig ko si Atty. Jen na nang-aasar sa mga DDS. Pero wala naman siyang partikular na taong tinutukoy. Diba? Parang dito sa ating programa, mga tanga kayo, mga DDS. Pag nasaktan kayo at tinira nyo ako ng personal, ibang usapin yon. Kasi ako, hindi nyo ako madedemanda sa pagtawag na mga tanga kayo, mga Duterte supporters. O, kahit kanino kayong abogado magtanong, kahit sa pinakamagaling na DDS na lawyer kayo magtanong, hindi nyo maidedemanda si Top 1 sa pamamagitan ng pagbanggit na ang tatanga ninyo mga Duterte supporters. Pero pag in-specify mo yung isang tao, doon ka na magkakaroon ng problema at hindi ko gagawin dito yon. Sabi niya pa dito, alam mo pong hindi totoo ang sinabi ko na kamukha mo si Shari Nami. Sinisisi. Si Atty. Jen. Anak ng teteng, humihingi ng paumanhin tapos ganito. Hihingi ka ng pasensya tapos ganito ang sasabihin mo. Alam mo pong hindi totoo ang sinabi ko na kamukha mo si Shari Nami. Sorry po talaga. Pero kung galit po kayo at kakasuhan nyo ako, wala po akong magagawa. Matapang pa, Ano po ang dapat kong gawin para malutas na po ang issue? Nagtatanong ka pa, tapos sinisisi mo si Atty. Jen. Hindi ko po kine-question ang kaalaman nyo sa batas. Ang akin lang po kasi na mas maganda pong sagutin ninyo ang argumento kesa atakihin ang personalidad ng nagko-komento.
Wow! Parang baligtad yata mga tol. No? Kasi hindi niya naman sinagot ang argumento ni Attorney Jen kung meron man silang napag-umpisahan. Dito nagsimula lahat eh. Oh. Uulitin ko lang yung sinabi niya. Yan ba ang abogada? Masyado ka pong insecure, attorney. Masyado po kayong mapanglait base lamang sa photo. Alam mo, kamukha niyo po si Sharinami, ang Pinay pornstar, o baka naman kayo po yon ginamit ang katawan para maging abogado? Pathetic. Ilang lalaki na kaya ang nakagamit sa iyo, attorney? Base sa makeup nyo, parang ang wild mo naman. Hindi po matatakpan ng makeup ang kapal ng pagbumukha mo. Tapos siya pa yung may ganang magsabi ng mga ganitong kataga. Hindi ko po kine-question ang kaalaman nyo sa batas. Eh yung pagsasabi niya pa lamang, eto, ano yung sinabi niya? Ginamit ang katawan para maging abogado. Tangat siguro talaga ito. Ano? Kayo umusga mga tol kung hindi katangahan yon. Sasabihin niya, hindi niya kine-question ang kaalaman sa batas. Pero, meron siyang statement dito, ginamit ang katawan para maging abogado? Sabay question mark. Anong gusto niyang palabasin? Kung hindi dahil sa katawan ni Attorney Jen, hindi magiging abogado si Attorney Jen? Eh, ang laking katangahan nun. Hindi naman yun ang pamantayan ng bar exam. Di ba? Naalala ko lamang. Total, parang kine-question mo kung paano naging abogado si Sara Duterte, ay si Attorney Jen eh. Eh, nakita ko sa post ni Attorney Jen, mas mataas ang kanyang rating kay Sara Duterte eh. No? Saan ba banda yun? Dali ah. Parang bago matulog eh. Ayan oh. Sabi niya, "Good night, darlings. Gusto ko lang sabihin na I passed the bar on my first attempt and 83.7 ang grade ko. Alam ko irrelevant sa pag-good night, pero bakit ba gusto kong i-flex?" Oh. Ngayon, kung yung lohika nitong si blooded but unbowed ang gagamitin natin, pero mag-iingat ako kasi ayoko namang si Sara Duterte naman ang magkaso sa akin ng katulad ng maaring ikaso nitong si Attorney Jen dito kay Carl Vincent. Pero kung logic niya ang pag-uusapan, 80 lang ang grades ni Sara Duterte compare kay Attorney Jen. Kung ang pamantayan mo, yung 83.7 ay paggamit ng katawan para maging abogado, ang tanong, paano ngayon kay Sara Duterte, Carl Vincent? Oh, pakisagot mo ngayon, Carl Vincent, kung makarating man sa iyo ito. Ngayon, ang daming komento dito sa binabasa po natin, no? Na pakiusap nitong tao na ito. To 924 replies, 924 replies, no? Pero dito tayo mag-focus sa sinabi ni Attorney Jen. Sabi ni Attorney Jen, ako daw ang nag-umpisa, sabi ni Carl Vincent Q. Gabelangoso. Eh lahat ng ebidensya meron ako na siya ang nag-umpisa. Attorney Jen, no need to explain. No? Ang mga manonood at mamabasa nyo po matatalino. Hindi nyo na po kailangan mag-explain pa kung kayo ba ang nag-umpisa o itong si Carl Vincent. Simple na lamang ang sagot dyan. No? Kasuhan nyo po. Ituloy nyo po ito. Sana po wag kayong magpadala sa awa, pakiusap, lalong-lalo na meron pong hawak na bata dito, itong tao. Baka kasi kinalaunan, sasabihin lamang ng itong tao, Attorney Jen, ako po ay meron pong anak na maliit pa. Ako lamang po ang inaasahan sa pamilya namin at pag nakulong po ako, mawawalan po ng gagabay sa pamilya ko, sa aking anak bilang ama. Napoproject ko na yung mga mangyayari dyan, mga tol eh. No? Kaso lang, Attorney Jen, kapag ka nagpadala po kayo sa awa dito, isipin nyo po yung ibang mga babae na wala pong kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili katulad ng meron po kayo. Huwag nyo na po tingnan yung pagkatao nyo dito. Given, kaya nyong ipagtanggol
sa anumang kaparaanan na legal ang sarili ninyo. Pero maraming mga netizen, ang iba ang paniniwala sa DDS na every now and then nababastos, nilalait ang pagkatao, kung ano-anong mga masasakit na pananalita, hanggang sa punto pa nga na nagbabanta sa buhay ng mga kababaihan ang ilang mga DDS. Sana ipakita po ninyo, Attorney Jen, sa harapan ng publiko na ang kalayaan sa pamamahayag ay meron pong limitasyon at meron pong accountability kapag ka ikaw ay mali. No? Yun lamang yung pakiusap natin dito, kaya special po itong topic natin na ito. Walang halong politika ito It happens lamang na syempre, mga politically involved ang mga taong pinag-uusapan natin dito. Si Attorney Jen, napaka-politically involved niyan, no, sa kanyang mga legal na opinion. Etong tao na ito, hindi naman magkokomento ito kay Attorney Jen kung hindi po ito supporter ng mga Duterte. Yung page niyang ginagamit, Blooded But Unbowed, di ba? Kaya, bago tayo magtapos, muli ako nakikiusap, sana tuluyan po ninyo ang tao na ito, Attorney Jen. Turuan po ninyo ng leksyon. Ipakita niyo po sa harapan ng publiko na ang paglapastangan sa kababaihan ay meron pong kapalit. At yung kapalit na yan, sana pagkakakulong. Huwag po kayong magpapadala sa paawa effect ng tao na ito. Dito pa nga lang sa mga reply niya sa inyo, makikita na nawala siyang sincerity sa mga sinasabi niya. Hihingi ng pasensya, tapos sisisihin pa kayo. O hanggang dito na lamang mga tol, magkita-kita tayo sa topic. Maya-maya lamang, aayusin ko lamang yung title. Ang pag-uusapan natin, si Alan Peter Cayetano at saka si NBI Director Melvin Matibag. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.